This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Bakbakan tali duha ka armadong grupo sa Malabang, Lanao del Sur. Nagpadayon, galunggong nga maoy madali-dali sa masa. Abot kaya pa kaha ang presyo? Gina-repair nga tambo Makasandig Road sa Cagayan de Oro City. Hatod ang bumper-to-bumper nga traffic. Maalibyuhan pa kaha? Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Duha ang patay, samtang upat ang samdan human miulbo ang bakbakan. Tali duha ka armadong grupo sa Malabang, Lanao del Sur. Sa video, madungog ang sunod-sunod nga buto sa armas atol sa bakbakan sa sitio Lati, Barangay Bakayawan, Malabang, Lanao del Sur adlaw Martes. Sumala sa Lanao del Sur Police Provincial Office, duha na ang patay samtang upat ang samdan. Sukad miulbo ang enkwentro sa duha ka armadong grupo, magduha ka semana na ang nakalabay. Giila sa kapulisan ng samdan nga sila Ansari Didik, 60 anyos, Hamdani Ibrahim, 40 anyos, nga taga Barangay Bakayawan sa Malabang, Lanao del Sur, ug sila Jemar Abdul ug Ismail Abdul, nga residente sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ginasuta pa karon sa kapulisan ang pangalan sa duha ka mga lalaking namatay sa engkwentro. Padayong ginailasab sa kapulisan ang mga nalambigit nga grupo. Sumala sa kapulisan, mas gipahugtan pa nila karon ang seguridad uban ang kasundaluhan, ilabi na karong nagsingabot ang eleksyon. Napasaka na ang 60 counts sa kasong falsification of public documents. Patok sa duha ka opisyal sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur, nga gikaingong nalambigit sa pagdoktor sa mga birth certificate. Kini ang gikumpirma ni Attorney Arcelito Albao, Regional Director sa National Bureau of Investigation kon NBI 11 sa GMA Super Radio Davao. Sumala ni Albao, gisumitin na nila sa Office of the Ombudsman Mindanao ang mga dokumentong ebidensya alang sa rekomendasyon sa prosecution sa pagsangat og kaso. Gawas sa duha ka opisyal sa Santa Cruz LGU, doon na usab duha ka mga Chinese national ang napasangatan og kaso tungod gihapon sa pagpeke sa birth certificate. Pag-angko ni Attorney Albao, nagpabiling hagit kanila ang pag-ila o pagpangita sa uban pa mga Chinese nga nakakuha og giingong peke nga birth certificate tungod dili nila mga tinuod nga pangalan ang anaa sa mga dokumento. Presyo sa galunggong o moro-moro nga madali-dali raon taog palit nga isda sa mga yanong Pilipino kay gikonsiderang barato. Mahal gihapon ang presyo sa pipila ka palengke sa Davao City. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara sa atong paglibot kagarihan sa Bangkeruhan ug sa Agdao Public Market sa Davao City. Mahal gihapon ang presyo sa galunggong, gani gitawag nig poor man's fish, pero apan burag dili na kay lagi bisan ang average Filipino maglisod og palit sa kamahal sa presyo. Poor man's fish, kung tawagon ang galunggong o moro-moro. But pasabot, mao'y madali-dali nga mapalit, labi na sa mga kabos o nagdaginot kay barato. Dinhi sa Bangkeruhan Public Market sa Davao City, poor man's fish no more. Kay mahal paghihapon ang presyo matag kilo. Na ay tag 250 pesos matag kilo. Kini mga labas nga isda. Lagi no? Yes ma'am, nakakuha natong sa Baguio ma'am. Nagnihit ang kwan po isda. Asa manigikan? Sama naman na nagigikan ma'am. Ang mga gikuha gikan sa Tibanban, Davao Oriental, tag 220 pesos matag kilo. Hinuon na ay namaligya nga mas ubos ang presyo. Sama sa baligya ni Gino, tag 180 pesos per kilo. Ug kang Kim nga tag 150 pesos per kilo. Pero depende ni sa kapresko sa isda. Ano ba siya man? Siguro kay ano yung mga Karon 150 na mga nigyan. Hindi na pila kanya. Ni ani murag 120.
Nakabarato ko og mga almost 80. Kani adto 80. So karon nagbaba. Nagbabaan ko. Nagkaba siya kamay. Oo. Pilay gibaba. Pero mga 8 or 5 pesos. Bisan miubos jutay ang presyo, mahal paghihapon itandi kani adto nga mapalitra sa 80 pesos ang kilo. Sa Agdao Public Market, mas mahal kay miabot og 300 pesos per kilo ang galunggong. Kami ko lang asin ma'am. Ay tungkol sa bagyo mo na lang ginaingon. Oo. Pero ma'am, Rogino naman ma'am. Pero wala mga po nagubos. Wag po nagubos. Asa gikan ang kuprada ninyo? Sa kanina po ma'am, sa kanoya, samal man eh. Sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11, nihit matud pa ang supply sa galunggong tungod sa pagdaot sa panahon. Maong ni mahal. Dili lang sa galunggong, apan sa uban pang isda. Sara, gipangayuan na tuog suggested retail price sa galunggong ang BFAR 11. Aron unta, magiyahan ang publiko kung ang ilahang gipalitan basi nagpasulabi na og patong sa presyo pero hangtod karon wala pa sila'y mahatag nga SRP sa galunggong. Pero base sa ato ang pagsuta sa Philippine Statistics Authority nga website, ang average retail price sa galunggong anaa gyud sa 204 pesos and 86 centavos sukad niadtong first phase sa September 2024. Ugaling dunay mga moabot daw umusobra sa 300 pesos per kilo, pwede matud pa nga isumbong o i-report sa otoridad sa mga consumers sa ilahang buhatan sa BFAR 11. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban. Maayo gihapon ang panahon sa dakong bahin sa nasod. Apan kung ulanon ang Mindanao, epekto kini sa localized thunderstorms. Naka-monsoon break gihapon ang Pilipinas, busa makasinati gihapon kita og maayong panahon. Gani ang dominant weather system mao ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Apan dunay gihapon mga tsansa sa pag-ulan ilabi na sa hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm ug Socsargen. Posibleng dunay heavy to intense rain sa pipila ka lugar, busa magbantay sa pagbaha o landslide. Subling gireklamo sa pipila ka vendors ug customers ang baradong drainage sa Agdao Public Market sa Davao City. Apan sumala sa market inspector, usa sa mga hinungdan mao ang pipila ka vendors nga nagapataka og labay ug basura. Ani ang balitang barangay ni John D. Esteban. Milugwa ang hugaw nga tubig sa drainage dinhi sa Agdao Public Market sa Davao City. Radyo na siya, labi nagkusok kayong ulan, barado kayo na ma'am. Unsa po siya kahasol? Asuloy, mabot ng tubig diri ma'am. Baho kayo, gikan sa ilahong kanal. Hinuon, dali kining gihinluan sa market cleaners. Sagad mo gawas ang mga bangag. Ano yung mga hugaw, sulupin, mga hasang. Daan na ning problema sa mga vendors. Ug reklamo sab daw ang mga market goers kay baho. Gitudlong hinungdan, mao ang gamay matud pa nga gigamit ka tubo. Maong maglisod og agas ang tubig paingon sa main kanal ug mag-backflow na. Gipaabot namo sa market inspector nga si Leo Paul Alparaque ang problema. Sumala niya, ang problema nila mao ang pipila ka vendors nga pataka og labay og basura. Gani duna siya gipakita nga video sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Dinhi makita ning lalaki sa usa ka stall nga sumala pa ni Alparaque, vendor. Iyang gisulod sa drainage ang basura. Naisyuhan na daw ang maong lalaki og notice of violation. Kasi ang gumagamit ng mga stalls is mga vendors usually. So galing yan sa lababo nila, papunta sa mga tubo, sa mga grease trap. So sana magtulungan kami para maiwasan yung magbara yung ating mga grease trap, mga kanal. Sumala ni Alparaque, regular matud pa ang ilahang paghinlo sa mga kanal. Kaming mga sweeper, every night gina-manage namin na clean out yung mga barado sa grease trap. Dugay na ni nga reklamo o gipaabot na sa in-charge sa palengke ngadto sa contractor niadtong Disyembre sa nakalabay tuig ug nakita nga nakabara ang debris ato sa konstruksyon sa palengke. Apan nagabalik-balik gihapon ang problema. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One
Mindanao. Tungod sa sobrang traffic nga nasinati sa Tambo Makasandig Road gumikan sa drainage construction, gilaraw karon sa Cagayan de Oro LGU nga buksan na sa mga sakyanan ang Rio de Oro Boulevard isip alternatibong dalan. Ani ang dugang detalye. Temporaryong gipasiradan una ang dalang Tambo Makasandig Road sa Cagayan de Oro City sa tanang matang sasakyanan. Kini aron hatagan og higayon ang pagtrabaho sa drainage system sa mga lugar kusa matagbuntag, kulgot ang dagan sa trapiko, palibot sa barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City. Sumala ni Cagayan de Oro City Councilor Ian Mark Nakaya, ang Vice Chairman sa Committee on Public Transportation, nga tuig pa ang hulaton, una mahuman ang maong proyekto. Normal masana siya ang kanang implementation sa project, pero we should provide options and alternatives para sa atong katawhan. Gilaraw karon sa LGU nga ablihan na sa mga sakyanan ang Rio de Oro Boulevard Makasandig nga magsilbing alternatibong ruta sa mga buot mosulod o gawas sa Makasandig to uptown area. Dugang pa sa opisyal nga aduna nay giandam nga memorandum of agreement ang DPWH alang sa LGU, sanglit wala pa kini hingpit nga na-turnover ang maong proyekto sa syudad. O nakita na mo gahapon ang MOA. Ang conditions is normal lugar nga operation sa agreement between parties. O ang responsibility sa city government kaya kayo. Bisag ma-delay ang atong MOA, gaamong gi-challenge ang DPWH. Grant authority to the city para mga masugdan na og abre. Ang maong laraw sa syudad gikalipay sa pipilak ka mga motorista. Sa una katumutuyo ko dito, mudagan pag 10 minutes pakaabot ko diri dapita, pero kung diri nara sa mga 3 to 4 minutes, dali ra kayo, depende gyapon sa imong pagpadagan. Oh, tipid samot ta sa gas. Grabe ka convenient, likay sa traffic, easy access sa syudad gikan sa Amua. So dako jud kay siyang tabang sa pangadlaw-adlaw na mga biyahe. Nag-andam na kuno ang Roads and Traffic Administration og Traffic Route Plan para sa Rio de Oro Boulevard ug anaala kini sa komite sa public transport. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Wala na'y nakita ng Davao City Council nga babag sa konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Giklaro karon sa Committee on Environment and Natural Resources sa 20th Davao City Council nga wala na'y pagkwestiyon ang komitiba sa konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Sumala ni Konsehal Tek Ocampo, chairperson sa maong komitiba nga natubag na sa Department of Public Works and Highways ang tanang mga kinahanglanon sa maong proyekto. Pagpasabot sab ni Ocampo nga ang maong proyekto usa ka national project ug nagpadayon na ang konstruksyon sa maong tulay. Sumala ni Ocampo nga gipasalig kuno sa DPWH 11 ang restoration sa mga koral ug punuan sa kahoy nga maapektuhan sa maong proyekto. Base sa impormasyon gikan sa DPWH, gilauman nga mahuman ang SIDC project sa tuig 2028. Dakpan ang usa ka lalaki human matod pa nanunog og motorsiklo ug nanakit og usa ka person with disability nga iya rasab nga kabanay sa Alabel, Sarangani. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Mao na kini ang itsura sa usa ka karaang motorsiklo human matud pag gidauban sa usa ka 24 anyos nga lalaki gamit ang lukay sa lubi sa usa ka balay sa Purok Valencia, Barangay Alegria, Alabel, Sarangani pasado alas 11:30 Lunes sa gabi. Sumala sa kapulisan, ang sospek silingan og pag-umanggon ra sa tag-iya sa nasunog nga motor. Matud sa nagreklamo nga iyaan sa suspetsado, hubog kuno kini diyang gisunog ang motor. Apan una ang pagpangsunog, gipasakitan sab matud pa sa sospek ang iyang uyuan nga usa ka person with disability kinsa bana sa nagreklamo nga iyaan sulod sa ilang balay. Gamit niya ng motor tapos kuan ning nahubog na gud siya. Unya akong bana PWD iyang giransak na among balay. Gisulod mi niya dito bagiguban niya ang balay tapos gisumbag niya akong bana. Niya paghuman nato ni uli siya nagkuha siya glider gidauban niya among motor. Nagbahad pasab daw kini kanila nga tigbaso ng ilang anak nga babayi. Yan kitaan sa kong PWD na kuan dalaga gi aksyonan daw siya og tigbas. Gihulbutan siya sundang. Sumala sa iyaan, posible matud pa nga dunay kasuko kanilang sospek kalabot sa ilang bahinay sa motor.
ang kanang motora, siya ay nagpalit og kadena niya. Gusto sa kumbaan na ba nga nay makabantay gud siya kay ako nagtrabaho man ko la bandera. Mo tong pag umangkon nagdala niya yang gihulman dito tarong among gipagamit niya. Mao na siya gisunog niya gabi eh. Kanunay matud pa nga nagamaoy ang suspek kung makainom. Sumala sab sa Alabel Municipal Police. Gawas sulod lang sab ang maong suspek sa ilang prisuhan. Maoy gyud na siya. So bali nadala na diri sa station. Nakatulog na diri, nadakpan na nato na itong mga niaging mga panahon, pero ang problema dili mo file og kaso ang mga nakuan. So pagkabuntag ma-release gyapon. Apan sumala sa iyaan sa suspek, desidido sila karon nga pasakaan gayud kini og kaso. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha og pahayag ang suspek, apan nagdumili kini. Sumala sa PNP, kasong arson lakip physical injury ang posibleng atubangon sa mga suspek. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Moabot sa kapin 20 million pesos nga kantidad sa gingong shabu ang nakumpiska sa kapulisan sa Zamboanga City. Gila mga naarestong sospek nga 22 anyos, 34 anyos ug 36 anyos nga mga lalaking sospek. Kinsa gikonsiderang high value target sa illegal nga droga. Kini pinaagi sa bypass operation sa otoridad sa Barangay Talisayan, Zamboanga City Sabado sa hapon. Base sa impormasyon gikan sa usa ka informant, kalabot dinagkong baligya sa gingong shabu sa syudad ug kasikbit nga probinsya. Nagkantidad og ana sa 20.4 million pesos ang kantidad sa gituang shabu nga nasakpit. Na-recover sab gikan sa mga sospek ang gigamit nga marked money, lakip ang budol money ug ubang drug paraphernalia. Mag-atubang og kaso paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek nga wala na mihatag og pahayag. Gi-turnover ngadto sa kasundaluhan ang kapin 30 ka mga loose firearms nga matud pa gisurrender sa mga residente sa pipila ka LGU sa Maguindanao del Sur. Ana sa 38 ka mga high-powered ug low-powered loose firearms ang gidawa sa 33rd Infantry Battalion sa Philippine Army human kini gi-turnover sa pipila ka mga LGU sa Maguindanao del Sur nga gipahigayon sa barangay Sapakan sa munisipyo sa Rajabuayan. Ang mga high-powered firearms gilangkuban sa 3 ka mortar 60mm, 2 ka shotguns, 4 ka grenade launcher, 4 ka RPG 40mm ug usa ka carbine 5.56mm. Samtang alang sa low-powered firearms kini ang 15 ka submachine guns, 9 ka caliber 38 ug caliber 45 nga pistola. Sumala sa 33rd Infantry Battalion sa Philippine Army ang maong mga armas gitunol sa mga residente isip suporta sa balik baril program sa mga municipal LGU sa Sharif Agwak, Dato Abdullah Singki, Sultan sa Barungis, Mama Sapano ug Rajabuayan sa Maguindanao del Sur. Gitayog ug managlahing linog ang Jose Bad Santos Davao Occidental ug Baganga Davao Oriental kaganinang kadlawon. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Superradyo sa PHIVOLX, gitayog og magnitude 4.5 nga linog sa kadagatan sa Baganga Davao Oriental banda alas 3:39 kaganinang kadlawon. Aduna kini gilawon nga 1 kilometer og tectonic ang origin. Samtang gitayog sab og magnitude 3.9 nga linog ang kadagatan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental banda alas 5:34 kaganinang buntag. Aduna kini gilawon nga 115 kilometers og tectonic sabang origin. Inuon sumala sa PHIVOLX, walay gilaumang danyos o aftershocks human ang duha ka pagtaygon. Back-to-back win ang nakabot sa Perpetual Atlas sa ilang kadaugan batok sa San Sebastian Stags sa NCAA Season 100 Basketball Tournament. Sa gunsong daog ang nasakbit sa Perpetual Altas batok San Sebastian Stags sa score nga 60-52. Tungod niini miambak na ang sa team standings ang Perpetual Atlas nga adunay 4 ka daog ug 2 ka pildi. Kini tungod sa pagpanguna ni Christian Pagaran nga nakakuha og 12 points, 9 rebounds ug 3 assists o giilang best player of the game. Samtang ang San Sebastian Stags minaog sa standing sa ilang 2 ka daog ug 4 ka pildi. Padayong tutukan ang mga dula sa NCAA Season 100 kung nasa ugma September 25. Magsangka ang Arellano Chiefs versus JRU Heavy Bombers sa alas 12 sa udto ug Letran Knights versus EAC Generals sa alas 12:30 sa hapon ug makita sa Heart of Asia. Sa pagtungtong sa Vermont, kamatikdan sab ang pagdagsa sa mga lumad nga mamasko o mamalimus sa kadalanan sa Davao City.
Subling nanawagan ang Davao City Social Welfare and Development Office nga dili mohatag og limos sa mga kaigsuunang lumad nga nagapangayo sa kadalanan. Sumala pa ni Julie Dayaday, ang head sa Davao CSWDO ato sa pagkiginabi sa GMA Super Radio Davao, nga gilauman na nila ang pagdagsa sa mga lumad sanglit anaa sa Davao City ang daghang oportunidad sama sa pamatigayon ug panginabuhian. Giangko ni Dayaday nga ubay-ubay na ang mga na-rescue sa buhatan nga nagapanglimos sa kadalanan ug kadaghanan ini ang dili taga Davao City ug gikan sa ubang bahin sa Mindanao. Gipasabot ni Dayaday nga ang paghatag og limos dili lamang pagsupak sa anti-mendicancy law, apan pagpromotor sab nga dili na kinahanglan mo trabaho ang ubang tao nga mag-agad na lang sa mutabang kanila. Nagpasidaan sab ang opisyal nga mamahimong mapahamtangan og bugat nga silot ilawom sa balaod ang mga madakpang nagapanglimos ug nagahatag og limos. Nasakmit sa otoridad ang kapin 18 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo gikan sa duha ka mga giabandonang sakyanan sa Parang Maguindanao del Norte. Anaa sa 490 ka mga karton sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa kapulisan, lakip ang ubang law enforcement agency sa sitio Hulbot, Barangay Sarmiento, Parang Maguindanao del Norte niadtong Sabado. Ang maong kontrabando mo kantidad sa kapin 18.1 million pesos nga gisakay sa duha ka wing van truck. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon Probar nga wala na tao ang maong mga truck dihang girespondihan sa mga otoridad human makadawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen. Human ang inventory, gilayong gikustodiyan na nila ang maong kontrabando sa Parang Municipal Police Station alang sa saktong disposisyon samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa otoridad. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Drive-thru nga bingkahan sa Alabel Sarangani patok karon sa mga manlabay na residente o turista. Alabel LGU padayon matod pa ang pagsuporta sa mga gagmay nga negosyante sa lungsod. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Usa sa mga pasalubong inigwadto sa Alabel Sarangani ang bingka. Gani. Bingka, ma'am! Ginahunungan gayud sa mga residente o turista kining pipila ka mga tindahan og bingka sa kadalanan sa Barangay Maribulan, Alabel, Sarangani. Tag 5 pesos ng manggod daw og lami pa. Masarap man, merinda. Kay paborito pod sa among mga anak. Bali, ang taga palit gyud namo diri 100. 100 pesos kay naman ko'y pakapin. Mag-30 katuig na nga tig pamaligyan ini si Vilma Julieta. Sumala niya ang sikreto kuno sa lami nga bingka. Nakadepende sa saktong timpla sa mga ingredient, sama sa ginaling nga bugas, asukar, gata sa lubi, gatas ug uban pa. Ginaluto kini sulod sa 10 minutos sa usa ka improvised nga oven nga ginasugnuran og kahoy. Kay og lataon nimo pagtimpla sir, misiun sa kadaghan sa lubi, dili jud siya magbuak sir. Pero gwapo imong pagkatimpla, ingon ana siya ang resulta sir, galiki siya. Karon aton tilawan ang bingka dinhi sa Alabel, Sarangani. Humot-humot siya. Lamig yun siya. Ug tungod kay ginadayo gayud kini, nahuna-hunaan sa Alabel LGU nga himuon kining drive-thru aron mas kombinyente alang sa mga mamalitay. Og gi-pattern nako siya sa drive-thru kay agianan man siya, so dili lang tao, mga sakyanan mohapit diha. Dugang sab sa LGU nga kanuna nila ginasuportahan ang mga gagmay nga panghinabuyan. Ma-December amo na silang ginahatagan og mga financial nga assistance para ipang gamiton gyapon nila para makasupport sa ilahang panginabuhian. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa 1 Mindanao. Despayado ang mga motorista sa lampas piso nga pagsaka sa presyo sa gasolina karong adlaw. Sa pagkikinabi sa GMA Super Radio Davao sa pipila ka mga jeepney driver, dako ang epekto kanila ang pagsaka sa presyo sa petrolyo sa ilang pagpamasada. Nabalaka usab ang uban nga mga driver nga magsagunso ng pagsaka sa presyo sa petrolyo uman ang pipila ka siman ng rollback. Ang grupong Transmission Piston Southern Mindanao nagpadayag usab og kasubo sa pagsaka sa presyo sa petrolyo nga naghatod og dugang palas unon sa drivers. Karong adlaw gipatuman sa mga kompanya sa lana ang piso og 10 centavos nga usbaw sa presyo sa matag litro sa gasolina ug 20 centavos matag litro nga usbaw alang sa diesel, samtang walay paglihok sa kerosene.
Gibuhian na sa DNR Soxargen ngadto sa Kalasangan ang duha ka bitin nga gitawag og dog-toothed cat snake nga napalgan sa usa ka residente sa Kiamba, Sarangani. Sumala sa DNR 12, napalgan ang maong mga bitin sa tugkaran sa balay sa usa ka residente sa Puroktual, Barangay Poblasyon, Kiamba, Sarangani ning bag-uhay lang. Ug gilen kining gireport sa otoridad. Ang maong mga bitin gitawag og dog-toothed cat snake ug dunay gitas-on nga 150 ug 155 centimeters. Ang dog-toothed cat snake dunay color nga yellowish brown nga matud pa usa ka mildly venomous snake. Diyang nasuta nga naa sa maing kahimtang ang mga bitin, gibuhayan kini sa DNR sa Kalasangan sa lungsod. Subling gihimug-atan sa DNR ang kamaynungdanon sa community involvement alang sa barayng pagluso sa wildlife conservation. Bubalor sa 200,000 pesos sa gingong shabu na sakmit sa mga operatiba sa Upol Police sa usa ka lalaking sospek. Ang detalyes, aniya ang detalye. Dakpan ang usa ka alias B-Boy diyang gikasa ang buy-bust operation sa mga operatiba sa Upol Municipal Police Station. Pasado alas 12 sa kadlawon adlong Biyernes, ilang napalitan ng sospek ug usa ka sachet sa giingong shabu. Apan pagriki sa kaniya, usa ka coin purse nga adunay laing tulo ka dagkong pakete pa ang ilang nakuha. Di man mo damot o ginagmay. So mo lagi na nga pag dinagko na ka, di na ka mo daw og ginagmay nga amount. So ang kasana mo is balik toki. So nagamit mig buy bust money 2,000 duha. Nasayran nga sagad sa mga parokyano sa sospek, mga estudyante sa Upol National Secondary Technical School. Gisuwayan pa paghinabi sa GMA Regional TV1 Mindanao ang sospek. Apan wala na kini miatubang pa sa kamera. Apan giangkon kuno niini sa kapulisan nga nalambigit siya sa illegal nga droga. He was previously arrested last July 2021 for same case RA 9165. So nitabuan ni naka-plea bargain siya, gawas. Then wala na resulta ay dun sa nahirason lang ning balik gid siya. May kabat sa kapin 30 gramos sa gituang shabu ang nasabat sa kapulisan gikan sa sospek nga mobalor sa 206,000 pesos. Kasong paglapas sa RA 9165 ang atubangon ni alias B-Boy. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Mga kapuso, 92 days na lang una ang Pasko. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.